The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na naligaw sa isang masukal na kagubatan kung saan may mabuting nilalang ang gumabay sa kanya palabas nito. Ako si Linda at nagumpisa ang lahat ilang taon na ang nakalipas. Bagong kasal ako sa aking asawa na si Jason at napagdesisyon na naming umakyat sa isang bundok. Sa kasamaang palad ay dito pala magaganap ang isang trahedyang magbabago ng aming buhay. Sa una pa lang ay nag-alangan na akong tumuloy dahil may babala na nakapaskil sa bundok at pinili ni Jason na hindi kumuha ng tour guide dahil nakailang punta na daw siya dito. Sana pala ay nakinig kami sa mga babala at naiwasan sana namin ang pagkaligaw. Sa una ay pamilyar pa ang aming daan ayon kay Jason. Ngunit nang umulan bigla ay naging malabo ang mga ligtas na daanan hanggang sa inabutan na kami ng dilim sa kakaikot. Kinakalma lang ako ni Jason at humihingi siya ng tawad sa akin dahil sa aming pagkaligaw. Nais lang daw niya sana akong sorpresahin dahil gumaling daw ang kanyang malubhang sakit at gusto niya sana itong maging memorableng alaala na kaming dalawa lang. Habang naglalakad-lakad kami sa dilim ay nagulat ako nang biglang naglaho si Jason matapos sumigaw. Maya-maya ay nakita kong tila nalaglag pala ang aking asawa sa bangin. Naisipan kong bumaba kahit na hindi ako pamilyar sa lugar para lang makita kung ayos pa siya. Paglapit ko ay hindi na siya gumagalaw kahit anong sigaw ko sa kanyang pangalan. Kinilabutan ng aking katawan sa takot at hindi makapaniwalang ganun kabilis ay namatay na si Jason. Na matapos ang lahat ng aming hirap at kanyang paglaban sa sakit ay sa ganito lang pala siya papanaw. Naisipan kong tibayan ng aking loob para makahingi ng tulong. Ako ay nasa isang hindi pamilyar na lugar at walang nakakaalam kung nasaan ako dahil wala kaming sinabihang tour guide. Wala ding signal sa bundok na iyon kaya wala akong matawagan ng tulong. Naisipan kong samahan ang katawan ni Jason at bantayan muna ito. Habang mag-isa ay pinagluksa ko ang biglang pagkamatay ng aking asawa at pinangako ko sa aking sarili na ipapahanap ko ang kanyang katawan kapag ako ay nakahingi na ng tulong. Sinubukan kong matulog, ngunit nalamon ako ng takot dahil sa mga ingay ng kagubatan. Naalala ko din kasi na ang bundok na ito ay nababalot di umano ng kababalaghan. Marami na ang naligaw dito at hindi na muling natagpuan pa dahil daw sa mga engkanto. Sa aking takot ay nagpa siya akong hanapin ng daan pabalik kahit gabi pa. Habang naglalakad sa dilim ay nag-iwan ako ng ilang gamit para may palatandaan ako sa aking mga nadaanan na. Naging maputik na din ang mga daan matapos umulan kaya mas naging maingat ako. Habang naglalakad ay may biglang tumambad sa akin. Dahil tila nanumbalik ako sa aking pinagmulan at nahanap ko ang aking sarili sa harap ng katawan ni Jason kung saan siya nalaglag. Doon ko napagtanto na baka pati ako ay napaglalaruan na ng mga engkanto sa lugar na ito at nanganganib ng makaalis sa gubat. Agad-agad akong nagbaliktad ng damit sa paniniwalang isa ito sa paraan para malabanan ang aking pagkaligaw. Sa ibang daan ako nagumpisa maglakad, ngunit nagulat akong tila bumalik na naman ako sa aking pinagmulan hanggang sa may mapansin ako sa mga puno.
May tila maliit na engkanto ang nakatayo at tila humahagikik habang nakatanaw sa akin. Tumindig ang balahibo sa aking buong katawan nang mapagtantong totoo ngang pinaglalaruan lang ako nito. Lalo akong nalito nang bigla akong may matanaw na tao sa aking harapan. Dahil tila nagpakita muli sa akin si Jason at inaaya akong magpatuloy na maglakad. Nag-alangan akong sundan siya, ngunit sa aking kalungkutan ay pinaniwalaan kong kaluluwa ito ng aking kamamatay na asawa at ako ay tinutulungan niyang makatakas. Ngunit naging mas masukal ang mga puno at nawala na ang mga daanan. Napahinto na lang ako ng aking naunawaan na isa ito sa mga panilinlang sa akin ng engkanto para ako ay lalong maligaw. Nang mawawalan na ako ng pag-asa ay nagulat ako nang may narinig akong tumahol. Nagpakita sa aking harapan ang isang puting aso at tila gumaan ng aking pag-iisip na parang nalinawan ako. Dun ko naisip na marahil ay dahil sa asong ito ay nawala ang salamangka ng engkanto para lituhin ako. Dun ako nagpasyang sundan ng aso palabas ng gubat. Ngunit kinabahan ako dahil dinala ako nito sa harap ng isang malaking puno ng balete. Tumatahol ito na tila may dapat akong gawin. Naalala kong isa sa mga tradisyon sa pagpunta sa bundok ay ang paghingi ng pahintulot sa mga engkanto at kaluluwa upang makauwi ng ligtas. Matapos kong magdasal ay naglitawan ang mga mapupulang mata sa likod ng balete at naririnig ko ang mga paghalakhak ng mga engkanto sa puno. Agad na umangil at tumahol ang puting aso sa mga ito na tila nagagalit sa kanilang ginagawang pananakot sa akin. Isa-isang tumigil sa pagtawa ang mga engkanto at naglaho sila isa-isa sa kadiliman hanggang sa isang engkanto na lang ang natira habang nakaturo sa isang direksyon. Dun ko napagtanto na tinuturo nila ang daan palabas ng gubat dahil sa tulong ng aso. Agad akong nagpasalamat sa aso at naisip na baka isa din itong tulong na pinadala ng kaluluwa ni Jason para makaligtas ako. Naisip kong kupkupin ko ito at iuwi na dahil ito ang nagligtas ng aking buhay. Habang naglalakad-lakad ay natanaw ko na din ang tamang daan. Bumuhos ang aking emosyon nang mapagtantong makakarating na ako ng ligtas, ngunit hindi na makakasama ang aking pinakamamahal na asawa. Maya-maya ay may ibang tao nang nakakita sa akin at tinulungan akong hanapin ang katawan ni Jason. Pinaliwanag nila sa aking 1 linggo daw akong nawala kahit na para sa akin ay 1 gabi lang iyon nangyari. Kaya simula nun ay mas naging maingat na ako sa paglalakbay at hindi na muling namundok pa dahil sa mapait na mga alaala na aking naranasan sa bundok na iyon. Maging leksyon sana din itong aking kwento na siguraduhing maging ligtas sa paglalakbay, makinig sa mga babala at siguraduhing may mapagkakatiwalaang gabay. Dahil hindi lahat ay katulad kong swerte na may naging gabay nung ako ay naligaw sa gubat.